Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Christina. Isa sa mga masugid na tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Ako po ay tubong Ilocos. Pero noong 9 na taong gulang ako ay lumipat kami ng isla ng Panay. Nung nasa 14 anyos naman ako, bumalik kami sa Ilocos. Pero noong 18 taong gulang ako, bumalik ulit kami sa isla ng Panay. Sa madaling salita, Luzon at Visayas ang tirahan ng aking mga magulang. Hanggang sa nagdesisyon na rin ako noon na manatili na lamang muna sa may Visayas, lalo na kapag umaalis sila nanay at tatay. Hindi ko na po sasabihin ang trabaho nila pero legal po ito, Sir Seth. Kaya naman ako nagdesisyon noon na doon tumira. Para sa akin ay mas open ang mga kamag-anak naming naroroon. Mas nakakaliwaliw ako at nakakahinga. Yung mga kaanak kasi namin sa Ilocos, bawat galaw mo, bantay sarado. Para bang may CCTV kahit saan dako. Uubo ka lang, alam na ng buong barangay yon. Ganon. Bali noong mga panahon na mangyari ito ay tapos na ako sa aking pag-aaral. Hinihintay ko na lamang na makuha ang mga records ko bago makapag-apply ng trabaho. At dahil dito, Sir Seth, ay binilhan ako ng aking mga magulang ng motorsiklo na automatic lang. Bilang regalo. Wave lamang po yung tatak ng motor na yon. Yung purpose nito ay para makatulong muna ako kina lolo at lola at sa mga tita ko sa paghahatid sundo sa mga nakakabata kong pinsan. Minsan ay utusan ako na mamili o kaangkas sila lola. May nobyo na rin po ako noong mga panahon na ito. Legal kami at siyang nagturo sa aking magmotor. May trabaho naman ito noon kaya hindi din kami madalas magkita. Dahil din sa totok ako sa pag-aaral mula nung lumipat ako doon, commute lamang ako palagi nung wala pa akong motor. Hindi ko masasabi na magalain akong tao. Kung gagala man kagaya ng piyesta o mga handaan ng mga kaklase, lagi ako may kasama. At minsan ay kung may kaya ang mag-iimbita, may sasakyan. So bali ayun nga. Tuwing umaga at hapon, hatid sundo ko ang nakababata kong pinsan na nag-aaral sa kolehiyo. 5 bayan mula sa amin ang paaralan na ito. Pero dahil sa hindi kami sa main road dumadaan ay mabilis lamang ang biyahe. Ito yung kalsada na may kalakihan rin naman. Nadadaanan ng mga inaangkat na mga produkto pero yung mga pampasaherong sasakyan maliban sa tricycle ay hindi dinadaanan nito. Dito din madalas dumadaan ang mga habal o kolorum kung tawagin. Yung mga umiiwas sa mga LTO na humaharang sa pinaka-main road. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ko din noon. Naisip na siguro ay sa paiba-ibang panahon ng init at ulan, kaya nagkakaganon ako. Maayos naman yung BP ko, hindi naman ako nilalagnat. Kaya dinadaan ko na lamang sa pagkain na marami at nawawala naman ito. Isang partikular na hapon noon, mga bandang 5:00 nang umalis na ulit ako para sunduin ang pinsan ko. Nasa kalahating oras din ang aking babaybayin bago makarating doon. Sa kalagitnaan ng biyahe, ayan na naman. Bigla na lamang umitim ang ulap at nagbabadya ang ulan. Dahil sa kabisado ko naman ang kalsada, sabi ko, huwag sana muna. Wala akong dalang kapote. Kahit umabot lamang ako sa isang waiting shed bago umulan. Sumakto namang tanaw ko na yung waiting shed noon nang biglang bagsak ang malakas at mabigat na ulan. Dali-dali ko namang dinala ang motor papasok sa waiting shed. Kasya naman ito doon. Sa likod ng waiting shed na ito, medyo magubat. Dikit-dikit ang mga kawayan.
Yung tipong hindi mo tanaw yung nasa loob. Mga inabot ata ng 15 minuto bago tumila. So, talagang padilim na noon. Pinatila ko pa ng konti ang ulan noon bago ko susungin. Nang walang ano-ano, pinagpawisan na lamang ako bigla sa hindi ko malamang dahilan. Sobrang naging kakaiba ang pakiramdam ko na yun, Sir Seth. Gawa ng kani-kanina lang ay napakalamig ng hangin. Yung waiting shed din naman ay may bintana sa likuran. Dahil sa hindi nakalakasan ng hangin at ulan, napansin ko na kalmado na lahat ng puno sa paligid. Maliban sa iilang kawayan na yuyuko-yuko nun. Aangat, yuyuko, na nakaharap sa bubungan ng waiting shed. Yung parang may kung anong mabigat doon. Kakaiba talaga ang paglundo ng kawayan. Andun na rin yung pakiramdam na akala mo may nakatingin sa'yo. Kaya naman noong makakita ko ng isang motor na pasalubong sa akin, pinaandar ko na ang motor ko at sumaktong pagkadaan nila sa waiting shed. Pinatakbo ko na rin yung motor ko na ito, padiretso sa bayan kung saan nag-aaral ang pinsan ko. Hindi ko mabilis na pinatakbo yon kasi madulas ang daan. Tapos hindi din naman kalakihan ng makina ng motor. Habang papalayo ako doon sa may waiting shed, bigla na lang akong nakarinig ng napakalakas na ingay. Paulit-ulit na tunog ng kakak. Tapos paghampas ng malakas na hangin, pati na rin ang malakas na pagtunog ng kawayan na nagbabanggaan. Sabi ko, ano yon? Pamilyar naman ako sa aswang pero mag-aalas 6 pa lang yun, Sir Seth. Napakaaga naman kako. Sa pagkakataon nito ay tuloy-tuloy lamang ako sa biyahe. Ang kapansin-pansin pa na dumagdag talaga sa takot ko ay yung biglang pagkawalaan ng mga sasakyan sa paligid. Wala naman ng ulan at dapat mga ganong oras. Dapat nga ay marami na akong nakakasalubong at nakakasabayan. Dahil hindi lamang naman ako ang naghahatid sundo sa mga eskwelahan na dumadaan sa kalsadang yon. Dumami na lamang din bigla ang mga tao nang paparating ako sa isang bayan. Pero pagkalagpas ko, nagsiwalaan na naman. Madilim na. Binagalan ko palalo yung takbo ko para sana ay maabutan ako ng kung sino man. Niwala akong cellphone para magkabalitaan ng pinsan ko. Nung wala nang masyadong kabahayan, narinig ko na naman ang tunog ng kakak. Kabado na ako nun. Tapos bukod sa pagaspas ay may naririnig pa akong maihahalin tulad sa tunog ng pagbagsak ng ulan. Pero walang ulan. Wala pa. Sinubukan kong tumingin sa may side view mirror ko. Pero dapat talaga hindi, di ba? Kumaga kung natatakot ka, yun yung rules na dapat ay hindi ka tumingin doon. Na-curious lamang din ako talaga kung anong meron. Pero laking gulat at pagtataka ko, Sir Seth. Wala akong makita sa likod. May mga streetlights na magkakalayuman ay nakakapagbigay pa rin ng mga liwanag sa daan na yon. Pero ang hindi ko maintindihan ay kapag lumalagpas na ako sa streetlights na nalilingon na ako sa side mirror, sobrang itim na yung nakikita ko na para bang may nakaharang sa taas nito. Hindi ko alam kung namamaligno lamang ako noon o ano pero nagsimula na akong magdasal. Agad kong kinapkap yung rosaryo na nakasabit sa handle ng motor. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay meron na akong nakitang kasalubong ulit na sasakyan nun. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Lalo na pagtingin ko sa rearview mirror
ay naaaninag ko na rin ang liwanag na dala ng mga poste. Pero makalipas lamang ang ilang minuto pa, pagkalagpas ko na naman sa isang bayan ay bigla na namang umulan. Napamura na ako noon. May naalala pa akong isang waiting shed sa bandang unahan pero siguradong mababasa na ako. Sabi ko, bahala na. Dinaluhon ko na lamang ang lakas ng ulan na yon. At ang kinaganda naman ng waiting shed na ito ay tanaw na tanaw mo ang susunod na barangay. Nakapagitan lamang ang waiting shed at barangay sa isang tulay. Pagkarating ko doon, wala na namang kung sinong sumilong kaya dumiretso na ako ng motor ko paloob dito. Habang nagpapatila, medyo nawala ang kaba ko noon. Nakakakita na ako ng mga bahay na may ilaw. May mga tao sa kabilang tulay na naglalakad. Mga bata. Nakatitig lamang ako doon kaya nagulat ako ng pagharap ko sa kabilang kalsada. Merong nakatayong matandang babae. Nakatitig ito sa akin habang nagpapayong ng malaking dahon ng gabi. Ang unang pagkakaalala ko ay nakatayo lamang siya sa kabila pero lumingat lamang ako saglit. At pagbalik ko ng tingin ko sa kanya, nasa tapat ko na ito. Ilang metro sa labas ng waiting shed. Ngumiti ito at pagkapasok sa waiting shed ay saka na ibinaba ang dahon ng gabi at yung bitbit nitong sako. Hindi niya inaalis ang titig niya sa akin, Sir Seth. Nagsalita ito ng, "Basang-basa ka na, iha. Saan ka ba papunta? Makakasama sa iyan." Ngumiti na lamang ako pabalik at sinabi ngang susunduin ko ang pinsan ko. Literal na madilim na nun. Bukas ang motor ko para magamit ko yung headlight. Habang nagpapatila kami doon ay may napapansin ako sa kanya. Pasilip-silip ito sa labas ng waiting shed na tila ba may binabantayan. Akala ko nga ay baka naghihintay lamang din ng sundo pero yung paulit-ulit niyang pagtingala sa taas ang medyo nakaagaw talaga ng pansin ko. Alam ko namang naghahantay rin siya na tumila ang ulan. Pero hindi mo naman ata kailangang libutin ang paningin mo sa taas. Lalo na sa mga kapunuan, di ba? Walang ano-ano ay lumapit ito sa akin at bumulong. "Iya, ayos ka lang ba? Gusto mo bang sumama muna sa akin? Basang-basa ka na. May anak kaming babae na kasing katawan mo rin. Manghiram ka muna ng damit. Diyan lang ako nakatira." Siyempre ako, Sir Seth. Inisip ko naman talagang tumanggi. Sino ba naman yung oo na lamang bigla, di ba? Tsaka sanayan lang yan. May pagkakataon talaga na basa tayo sa ulan. "Iha, sumama ka muna sa akin. Diyan lang ako nakatira, sige na. Sasaglit ka lang sa bahay." Sa pangalawang pagkakataon, tumanggi ako. Kahit na maulan, tumayo na ang matanda kahit na walang imik. Yung kaninang mga dala niya na kaya niyang buhatin, pinaramdam niya sa akin na parang bigat na bigat siya. Tapos ay nag-aaplos ng likod na akala mo nasasaktan o nananakit. Binitawan nito ang mga bitbit at muling lumingon sa akin sabay sabing, "Magkano ibabayad ko, Iha, kapag hinatid mo ako sa amin? Mabilisan lang. Kahit ibaba mo lamang ako sa tarangkahan namin at maibaba ang mga gamit kong mabibigat." Sa pagkakataon na ito, ewan ko ba, siguro magkahalong inis o awa. At nang sinabi niya namang tarangkahan lang ay umuo na lamang ako. Tatandaan ko na lamang ang mga dadaanan kung sakaling kailangan kong humingi ng tulong. At mukha namang magkakalapit ang bahay doon sa barangay na tinuro ng matandang to.
Pagkarating namin doon, laking gulat ko nang kaya naman pala niyang bitbitin ang sako. Malakas niya akong kinapitan sa braso at hinataknan. Napakalakas ng matanda at hindi na rin ako nakapalag nang tuluyan niya akong hatakin papasok ng bahay niya. Gagawa na sana ako ng eksena nang sabihan ako ng matanda na huwag maingay. Hindi ko daw ba alam na may sumusunod sa akin? Pinaupo niya ako sa kanilang sofa. Pagkatapos ay inabutan ng tuwalya at magpunas sumano ako. Siya si Aling Belen. Galing umano siya sa gubat sa kabilang kalsada at nangangalkal ng kamote at bunga ng gabi noon. Sa kalayuan pa lamang ay napapansin niya na umano ako. At sa swerte ko, Sir Seth, si Aling Belen ay may kakayahang makakita ng mga hindi natural na nilalang. Pati na ang kanyang anak. Kakaiba ang kakayahan ni Aling Belen. Kapag daw may hindi pang karaniwang bagay itong nakikita sa gabi, ay tila ba maliwanag ang tingin niya sa paligid. Dahil sa bagal ng takbo ko, nakita niyang may dalawang malapad na paniki umano. Ang nakalutang sa hangin at nakadipa na sinusundan ng pagtakbo ko. Hindi ka panipaniwala pero nung naaalala ko yung mga anino o dilim na nakaharang sa side mirror ko, posible. Ang tanong, bakit nila ako sinusundan? At hindi daw ba ako nagtataka? Parang ang bagal ko umanong makarating sa pupuntahan ko. Nang huminto nga ako sa waiting shed, ay hindi na niya pinuno ang laman ng sako. Napansin niya kasing ang dalawang nilalang na ito ay bigla na lamang lumihis sa gilid ng kalsada at sumampa sa tig-isang puno ng ipil-ipil. Ang plano pa nga lang sana ni Aling Belen ay bantayan lamang ako. Pero nang mapansin niyang bumaba ang mga ito sa puno ay bigla-bigla siyang tumawid. At yun na nga, pinapalitan ako ng damit ni Aling Belen. Itim na damit. Ibalik ko na lamang daw yun kapag nakadaan ulit ako doon. Bukod pa dito, pinasuksukan niya ako ng luya sa may bulsa, tsaka asin. Nilagyan niya rin ng rosaryo sa leeg ko. Meron din siyang pinakuskos na langis na amoy essential sa bawat parte ng katawan ko na merong pulso, pati sa singit at kilikili noon. Doon daw kasi sumisingaw ang samyo ng tao. Malamang sa malamang, may samyo silang hinahabol sa akin noon. Wala naman ng ibang samyo ang nakakahalina sa mga aswang, kundi samyo ng isang malapit ng mamatay o may sakit at samyo ng isang buntis. Siyempre, napareak ako. Paano, di ba? Paano ako nabuntis? Denial pa kumbaga pero dahil sa takot ay sinunod ko na lamang ito. Tsaka ang gaan ang pakiramdam ko noon, sir. Pero siyempre, kabado pa rin ako kung sakaling buntis man ako. Pinasabay ako ni Aling Belen sa kanyang pamangkin. Nagpasalamat ako at sinabihan niya ako na mas maiging sa main road na lamang kami dumaan na daanan ng mga pampasaherong sasakyan kung sakali man. Pero mas matagal kasi kung dadaan kami doon. Nang makarating sa bayan kung saan ang paaralan, ay nagpasalamat ako sa pamangkin ni Aling Belen. Mag-alas 7 na noon. Nakita ko ang pinsan ko na matyagang naghihintay doon sa plaza sa tabi ng school. Humingi naman ako ng tawad. Ayos lamang umano. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Lalaki itong pinsan ko. Pero imbis na dumaan nga kami sa kalsada ng mga pampasahero, bumalik kami doon, Sir Seth. Siya na lamang umano ang magmamaneho noon. 3 beses kaming namatayan ng makina noon. Tapos sobrang dilim na talaga pero ang pinagkaiba lang ay marami-raming dumadaan na mga motor na noon. Sabi ng pinsan ko ay baka lamang may issue sa spark plug pero parang iba yung pakiramdam ko, Sir Seth. Sa 3 beses kasi na namatayan kami ng sasakyan,
may nakikita akong isang malaking itim na aso na patawid-tawid sa kalsada. Hindi siya lumalapit sa amin pero titingin ito. Tatawid, titingin. Tsaka malayo din ang pagitan ng pinaghihintuan namin kaya napaka-imposibleng makahabol ito. Bayan din ang pagitan, Sir Seth. Ang panghuling namatayan kami na makina. Bago kami umalis ay napansin ko yung aso sa kabilang kalsada. Nung paangkas na ulit ako sa pinsan ko, umupo ito doon. Napaka-weirdo ng upo niya, na para bang hindi upo ng isang aso. At bagamat hindi gaano kamaliwanag at hindi ko naman masasabing malinaw kung nakikita, para bang nakangiti ito sa akin. Pagka-uwi ay naikwento ko ito sa tita ko. Pinagalitan pa kami kung bakit hindi na lamang kami sa pampasaherong kalsada dumaan. Kaso mas mabilis lang talaga dun sa likod, Sir Seth. Hindi ko na rin nabanggit sa tiyahin ko na baka buntis ako. Umuwi na lamang ako sa bahay pagkatapos nun. Magkatabi lang naman ang bahay namin. Alam mo, Sir Seth, mag-aapunan pa sana ako nun. Sabi ng tita ko ay may ulam daw na babalikan ko na lang sa kanila. Ang nasa isip ko noon ay magbibihis lamang ako tapos magsasahing na. Pero pagkatapos kong magbihis at tumigalang saglit, parang napakabigat na ng katawan ko. Yung hindi ka na makabangon. Hindi ko na nga napatay yung ibang ilaw noon, Sir Seth. Tapos ayun na, bumagsak na ako. Maya-maya pa, nakaramdam na ako na may humahatak sa akin at boses ito ng sumisigaw. Pero noong mga panahon na yun ay naninigas pa rin ako at hindi makagalaw. Pero nararamdaman ko na niyuyugyug ako. Una, boses lamang ng babae. Pero alam kong boses ng tiyahin ko yon. Hanggang sa nakarinig na ako ulit ng sigawan ng ibang mga lalaki pagkatapos. Nagkalabugan sa loob ng bahay. Narinig ko na may mga nahulog na kaldero sa kusina. Siguro, mga 3 minuto pa bago ako nakadilat. Nakita ko si tita na nagtatanong kung okay lamang ba ako. Pagbangon ko, yung likod ko mula bewang hanggang puson. Sobrang sakit. Tapos para akong nadudumi na ano. Pilit akong pinaupo ni tita at inaapoy na rin ako ng lagnat. Pinainom ako ng tubig at ng gamot. Ramdam ko din ang init ng katawan ko na kahit na sobrang lamig ng hangin na dumadaan sa bintana naming bukas pero may rehas. Pero parang hindi dumidikit sa balat ko yon. Ayon kay tita, nanonood lamang daw siya ng TV. Yung TV nila, kaharap noon yung bintana na tanaw yung bahay namin, lalo na yung parting pinto ng kusina. Hindi ko nalak ang kusina noon kasi nga nakatulog ako kaagad. Tinatanaw-tanaw ako ni tita gawa ng inaalam niya kung kukunin ko na yung ulam o yung kaldero. Tapos, meron daw siyang nakitang aso na mahaba yung mga paa. Medyo may pagkamalaki umano yung ulo na weirdo yung paglalakad nun. Nung una ay sumilip ito sa bintana kung saan ako banda. As in sa laki niya, Sir Seth, ay hindi na siya sumampa. Sumilip lang. E di si tita takang-taka nun. Natulala lamang siya doon sa bintana pero nung bigla na lamang itong tumigil sa tapat ng pintuan at nakita ni titang binuksan niya ang pinto na para bang may sariling pag-iisip. Dito na siya tumayo at pinagkakatok ang mga anak at si tito para sundan siya. Naunang tumakbo si tita. Dala lamang yung pangharang niya sa pintuan. Nang pasukin niya ako, nakita niya ang nilalang na ito na nakatayo lamang sa harap ko habang nakatitig. Hindi na ito tayong aso, kundi tayong tao na.
Marahil ay hindi siya makalapit gawa ng hindi ko naman inalis ang rosaryo sa may leeg ko. Sinubukan itong hambalusin ni tita at tinamaan niya ito. Umatras ito at siya namang hatak ni tita sa akin noon. Yun ang parte na ginigising niya ako. At nang sumigaw si tita na aswang, sumunod na sila tito at ng mga pinsan kong lalaki na may dalang pamalo at itak. At kitang-kita nila tita at ng kanyang pamangkin kung paano ito tumalon sa may espasyo ng kusina na may lagayan ng mga pinggan at kaldero. Nasira niya yung pader na gawa sa manipis na kawayan doon. Nagpagulong-gulong umano ito at umikot sa gilid ng bahay nila tita na hinabol naman ng mga kaanak niya. Tapos ay tumalon ito sa kanal at mabilis na gumapang hanggang sa makatalon naman sa kabilang parte ng irigasyon. Hindi na po nagdalawang isip sila na paggamot ako. Sinabihan lamang na dapat ay may kasama ako sa bahay at laging nakaitim. Magpausok ng goma sa gabi kahit yung konti lamang na usok. At higit sa lahat, magpatingin umano ako sa doktor na siyang ginawa ko. At ay nga sir, nakabuo ang paglalandi ko sa nobyo ko. Pinanindigan naman niya ako syempre, pero hindi agad pumayag ang mga magulang ko na mag-isang tirahan kami. Inaway pa siya ni tatay at sabi kapag hindi kami nagpakasal agad-agad, hindi daw makikita ng nobyo ko yung magiging anak namin. E di ayon, instant kasal. Sa mga panahong wala ang mga magulang ko at ang nooy asawa ko na dahil sa trabaho, doon ako kila tita natutulog. Madalas din naming pausukan ng bahay hanggang sa manganak nga ako ng maayos noon. At alam niyo Sir Seth, ang kinuha kong ninang ay ang anak ni Aling Belen. Hanggang dito na lamang Sir Seth at maraming salamat kung sakaling mabasa mo ang kwentong ito.